Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon at nag-set up tayo sa isang customer natin na after 2 weeks, nag-upgrade agad. Sino kaya iyon? Walang iba. Hindi nakita. Addict. Hindi, kasi nakita ko yung mga breeders natin, parang hindi sila talaga yung wala silang freedom. Medyo masikip. Yung parang kaganon sila lagi. So parang naisip ko, parang bigyan sila ng space. Salamat at sa inyong triple decker. Masaya ako sir kasi after 2 weeks, nagustuhan mong mag-crayfish. Paano yung saya mo? Masaya ako nung tumawag ka kasi sabi mo, Sesep, kailangan na natin magdagdag. Kasi, Yes. Hindi kasi may nararamdaman ako. Nararamdaman ko na may buntis na. Dito sa ating mga breeders. Medyo nakaka-pressure yung nararamdaman mo, sir, ha? Oo. Eh, syempre, bilang ama, Okay. lolo pala ako. Lolo ako, ama. Bilang lolo ng mga crayfish, ikaw ano ka ba ng crayfish? Great Grand Lolo. Hindi, ikaw yung master. Master ka. Talaga sumusunod sila sa'yo. Ayun, bilang lolo ng mga breeders na dinala mo dito, gusto kong paniguraduhan lang talaga na yung mga crayfish natin, baka may buntis na. So, surprise Check to. natin. Guys, hindi pa namin chinecheck kung meron na bang buntis sa breeders ni sir na binigay natin last 2 weeks. So, patay ko na Okay. pe-pressure ngayon. Check natin, nasa na ba yung mga breeders natin? Ito yung breeders natin ilalagay, sir, kasi si Ate Eileen, sabi niya sa akin, mahirapan siya pakainin dito. So, dahil magwa-water change naman tayo after ilang weeks or after a week. Lipat na lang. Lipat na lang. Okay. Para, sir, mas ramdam na ramdam mo ang pagiging urban farmer. Okay. Hindi ka na magpakain, sir, ng isda unti-unti. Isda. Yung kunyari, nagulam ka na. So, mga salmon, yung mga Blue marlin. Mga ganun dapat, di social. eel, tsaka cod, yung Hindi ko mga na alam. ganun. Pinakamura, na siguro, sir, lapu-lapu. Joke lang. Pero Tsaka kumakain dapat sila. ba, sila, escabeche, ganon? Gusto nila fresh. Fresh. Kasi- Sa sashimi lang. Tapos Japanese pala ang hilig nitong mga to. Yung breeders, check na natin kung may buntis. Ay, oo nga pala. Pag buntis, Tito Margs, dapat meron na dito mga bilog-bilog, itlog. So ngayon wala pa yan? Wala pa. So, Hina naman itong si kumpare. Oo, mahina. Hoy, kumpare, wake mahina up! yung lalaki natin dito. Oo, palitan natin. Kailangan ng robust. Advertisement yun. Dapat beep yun, beep. Beep. Okay. Tank 2. Wala rin. My God. Ang My huling, God! ang huling, Ito na siya! I'm so excited! Wait lang. Wala rin. wala, pero nakatiklop siya. False alarm. Wala pa po. Pero okay lang, healthy naman sila. Healthy sila. Yun ang masaya ko kasi after 2 weeks, in-update mo ako, walang namatay sa'yo. Wala. So, Pero wala ring nabuhay. Wala. ng mga bagong supply. so magkakaroon na tayo ng buntis dito after few weeks. Okay. So, na-check naman natin So, ngayon. ibig sabihin nung kailangan mo talagang bumalik. Oo nga. Sana ikaw naman pumunta sa farm. Pwede naman. Dadaling ko na lang sila. Parang check up. Ganun yun. Check up ng doktor. Oo, check up. So, wala tayong buntis, pero masaya pa rin ako, sir. Kasi Masaya nakita ka. ko healthy sila. And lumaki na yung mga juveniles ni sir. Nag-times 2 na nga yung size. Eh. From dito, lipat natin sila sa mas malawak nilang bahay. Oo. Pero Mention. kukuha tayo ng kondisyon ng tubig. Okay. Para Sige. okay sila. Parang ang attitude lang ni Kuya, huwag kang arte-arte, nagmamadali tayo dito. May lakad si Marvin. Alam mo, Tito Marbs, dahil nag-enjoy ka sa urban farm mo,
tingin ko mag-enjoy ka pagpunta ka sa set. Ay, pupunta talaga ako. Di ba nga, sabi mo nga, meron ka nang pinang-uto sa akin, di ba? Ay, Siyempre, oo nga. gusto kong makita yung mga, ano mo doon, maraming angkan mo ng crayfish. Pero, inuto mo na ako kasi maglilitsyon tayo, di ba? Naku, abangan na nila yun. Oo, ha? Sige. Inuto po Sa ako akin, ni ikaw. Master Sesep. Ayun! Ayun! Nakuha ko! Di ako nagmura, ha? Natin. Bata pa ba to? Yung mga babae, Eh, halatang bakit bata. naman ano nyo na, jujugjug yun na babata pa pala? Bata pa lang sila, nasa 5 Fresh inches na. na sila. So, No? Marunong matras yung kamay nung isa. na-flexible yung likod. Dito na lang. Kaya pa ba natin yung mga sarili natin? O... So yung setup nito, yung mga hides, lalagay lang natin. So, ito na ang bago nilang bahay. Okay. Check lang natin yung mga pwede nilang akyatan dito kasi yung mga gilid-gilid na ganyan. Minsan kaya nilang akyatan yung mga parang tiklop-tiklop. So, ayusin lang natin yan. A-update nyo na lang ulit po ako. Sige, tapos lalagyan natin sila ng oxygen para meron silang hangin. Certified crayfish farmer ka na. Actually, Sep, natutuwa ako sa ginagawa mo sa crayfish industry kasi ang goal mo talaga maparami itong mga to para maging kabuhayan para sa mga Pilipino, di ba? Para bumabait yung mukha ba? Kanina parang sama-sama. Hindi kasi natatouch ako pag may Hindi, natutuwa ako pag may doon. nagsasabing ganun kasi nakita nyo yung kumbaga parang goal natin and naniniwala ako na maraming matutulungan ng crayfish totoo farming naman. sa atin. Lalo na, di ba, ang kabuhayan showcase, yan ang kailangan ng Pilipino dahil magagaling tayong magtrabaho kailangan lang natin makita itong mga oportunidad. Tsaka, Ito ay isang isipin- malaki at magandang oportunidad. Sa akin, ang isang imagine na lang natin kung may alaga kang ganito. May alaga ka na, pwede mo pang ulamin. Dumadami pang mag-isa. So, tuloy-tuloy. Basta ma-master lang nila. Oo. Alaga lang ng alaga para may makain. Diba? Kaya kayo, try nyo rin itong crayfish farming. Kahit sa sarili nyong bahay, may maliit kayong space. Nakita nyo ako, nagsimula ako sa isa, ngayon 3 na. Susunod nito 4, 5, 6. Susunod, na-invade na talaga yung bahay niya. Nasa swimming pool na nga yung iba. Merong isa nagba-backstroke. Grabe, nagsuot ng salbabida. Malaw. Ang sarap. Kaya natin marinig ang mga sigaw. Napakaswerte nilang crayfish, ano ba? Bakit? Konti lang ang crayfish sa Pilipinas na maluluto ni Marvin. Aba! Aba! Tsaka ang sosyal-sosyal lang sinigang natin. Crayfish. Magkano kilo ng crayfish? Ngayon, nasa 2.5. 2.5? Sir. 2.5 ang minimum namin. Parang ano na yun, isang buong baboy na yun, no? Ha? Oo. Tapos nagpapakulo na tayo ng tubig. Pag nagsinigang ako, susunod ganyan. Nagpo-content ako. Sir Cesar, habang naghihintay tayo nito, at trivia ka naman, para nabobore na yung mga crayfish eh. Wala man daw tayo pinag-usapang maganda. So, ang naisip kong trivia, Tito Mars, ay kung bakit sila nagiging orange. Oh! Oh! So, bakit? Yung pigment na yon ay tinatawag na astaxanthin. Astaxanthin. So, kaparehas din siya ng, di ba, yung mga crabs, hipon. So, dahil crustacean din siya, meron siya ng astaxanthin. Galing naman ni Master Sese. So, yun. Saan galing yun? Kay ChatGPT. Kaya nga tayo nag-drag bago. Ang galing. Nakita ko, may gumagano siya, bumubunot siya ng balo. Kala nila ako si Kuya Kim, pero hindi. Sige. Dahil ang ganda ng trivia mo, papunta na siya sa joke. Lagay na natin yung sitaw. Sorry kasi ang dala natin ngayon ay mga lalaki lang. Okay. Kasi ako, ang favorite kong isinigang ay mga babae. Bakit? Masarap kasi yung babae. Dahil yung aligi nila,
mas malasa kung sumasama sa sabaw. Yung lasa nila, pag puro babae, ay medyo may pinagkaiba. Iba rin yung aligin ng lalaki dun sa babae. Feeling ko, chef na ako sa kotse tuloy ngayon kasi tagahiwa ako ng talong ni Marvin. So guys, welcome to my cooking show. Ang totoo niyan, pinapunta Sabihin tayo mo lang dito para maliliit lang pagluto tayo. natin si Sir Marvin. Hinar niya tayo para magluto. Papangalan ka na rin ng crayfish. Si Arnold, si Bea, si Charlie, Yung si juveniles Dante. na pangalanan mo. Lahat. Talaga? Lahat. Si Max pinakamakulit. Hirap talaga. Hindi pumapasok ng school. Ayun ba yung tinawag mo sa akin? Oo. Tapos, Baka daw baka maayos ko yung pamumuhay niya, no? Des, laging nasa clinic. Nagreklamo na yung Finding Nemo's Academy. Kala ko si Julie lagi nakikipag-date. Hindi, si Julie nagbenta ng tinapay. Nahuli. Di ba bawal magnegosyo sa school? Ay, naku talaga. Si Donald, ang sarap ng french fries. Mga naging entrepreneur. Imagine binayla. Sobrang talino ng mga crayfish. Kung ano-ano yung mga tininda. Iluluto lang din naman sila. Kakain na tayo, guys. Paskong Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy birthday yung Merry tono. Christmas to you. Diba? Kainan na! Mga anak, kain na ng mga inalagaan natin. Halika na. Mga crayfish. Salamat sa pagdala ng mga bagong regalo at pagkonsinte sa akin dito sa aking crayfish farming. Ito ang ambisyon ko talaga eh. Matuto ng farming para habang tumatanda ako, di ba? Meron akong inaalagaan. Mukha namang hindi ka tumatanda. sir. Ganun ba? Parang bumabata Oo, pa. dahil sa crayfish. Nakakabata. Nakakabata. Yeah, thank you. Nakatanggal ng stress eh. Salamat, maraming Salamat din, sir. Salamat kasi nakita mo yung kagandahan ng pag-aalaga ng crayfish. So, yes. sa akin, malaking bagay yon. And ano pa kaya ang aabangan natin sa crayfish journey ni Marvin Agustin? Marami pa. Ito nga, lalagyan pa natin to, First di ba? 2 weeks pa lang, sir. First 2 weeks naka-set up na tayo. Basta ang goal natin, kahit papano, para pag nagutom tayo, May tayo, pansinigang. meron tayong mahaharvest. Alam ko na ang aabangan nila na sure, sir. Ano? Parami ng parami yung crayfish dishes na makikita nila, sinin ko. Pwede. Iba-ibang luto. Oo, ngayon Nakakailan na nakakapagsinigang tayo? Nakakasama yung pasta mo. Parang apat 5. Lima na? 5 na. 3 nung unang araw, tapos Ay, oo nga, nagpasta, tapos nagsinigang. 5. Okay. Ay, hindi pa. Meron pa tayong akong ginawa na social. Oo nga. French, Oo. pang mayaman. Di ba, sanay tayo, lobster bisque, shrimp bisque, ito crayfish bisque. Okay, so yun, hindi ko pa magugutom ka na. natitikman. Pag nakita mo yung video na yon, magugutom ka. Tapos pag bisita mo, Sana matikman ko rin, hindi mapanood lang. Pag bisita mo, yan ang papatikim ko sa'yo. Sobrang saya and thank you po. Thank you, thank you. Thank you, guys. So yun lang mga kasesep, tignan natin kung ano ang mga susunod pang kabanata sa crayfish farming ni Mr. Marvin Agustin. Salamat. Salamat din po.